Ayaw lang suluha ang gobyerno. Sunda lang ang konstitusyon. 6 years, 1 term only. Actually, there's no reason. Kanami mo na, kakalik. Magandang araw at ito po ang ating panibagong update at ito po ang highlight sa ilan sa mga pahayag ni dating Pangulong Digong sa naganap na rally sa Cebu sa hakbang ng Maisog Prayer Rally, kung saan ay sinabi nga ni dating Pangulong Digong ay walang problema ito sa charter change, ngunit kung amyendahan o baguhin ang term extension particularly sa presidente, abay hindi ito papayag umano. At sinabi pa, tapusin na ni Pangulong Marcos ang kanyang biyahe at bumaba na sa kanyang pwesto at hayaan na kung sino ang pipiliin ng taong bayan na susunod na maging presidente ng ating bansa. Medyo naglaylo din ito si Pangulong Digong sa ilan sa mga maiinit na isyu, lalo na pagdating kay Romualdez at pagdating sa usapan ng pulburon dito kay Pangulong Marcos. At sinabi niya nga po, mga kababayan natin, na susuportahan niya na umano itong si Pangulong Marcos. At nagustuhan natin ngayon itong pahayag ni dating Pangulong Digong kasi walang fairness na naging pahayag ito, mga kababayan po natin. Mukhang kalmado lang yung ating dating Pangulo at ang kanyang pinagbukusan sa kanyang mga speech, mga kababayan, ay itong planong baguhin nga ang ating konstitusyon. Siyempre, parang nagiging advance rally na rin ito para sa darating na 2025 election, dahil dito ay nilatag muli ng ating dating Pangulo ang kanyang paninindigan na kontra ito sa illegal na droga at handa umano itong manggurgor kung kinakailangan basta't mawakasan o makontrol itong droga sa ating bansa. Provision atong alisdan. Mudiritso na tadya. Ayaw ng economic. Panabot sing lang na. Mudiritso ka na. Kada presidenteng tindog diya. Umulingkod, umuyaka. Mogi na'y gustong buhaton. And sad to say, dili man ay pangdaot sa presidente ni Adto o karon. Ang una yung presidente nga gauso aning tsatsa si Presidente Marcos Sr. In between, far and wide sa atong political life sa atong nasod, isulpot na pod ni tsatsa pag-usap diri na sa anak. Ngunay problema diha. Ako mo suportar ko. I mean, I would support any changes in the Constitution that would enhance, improve, or whatever would make the Filipinos happy. I am for it. Atong nga congressman, wala ko yung problema. Ang problema nako, ang inyong kaugmaon nga inyong isiguro, labi na maingon mo, nga kung bag-ong konstitusyon, magpabilin mo, nga as you are, where you are, where, kung asa ka karon, diha kay steady una, sunod eleksyon, o niya bag-ong termino para sa presidente. Lisod kayo na, you do not tinker with the Constitution. Ayaw ginaghilabto kay og imo nang hilabtan pareho sa natabo ni Marcos, pero gaba lang, kayo naman. And this is not really to make any challenge to the president. Basi kani karong garion na, kadanghanan Bisaya. Pero na yung mga kauban na ko, ikas military, puro generals, retired, ang uban. Ani uban kanako, ang uban gikas Manila ni Lupad nga rin. Maminaw lang siguro o say isulti. Okay man ako, walay problema. Ayaw lang suluha ang gobyerno. Sunda lang ang konstitusyon. Og more na'y durar. If there is a time limit, stick to it. Don't
na ni 6 years, 1 term only. Actually, there's no reason. Kanami mo na, ikakanik. Putang. Pwede ba makayawa? Ang ilang convenient excuse, pasangil, para palatable, murag matone sa tao. Ang ilang kuha nga economic provision. Mo ginay rason economic provisions. Niadto pa na if there is an attempt to amend the charter, the constitution, the first excuse o reason na iuna yun na ang economic. Wala may o sa may kagwapo ni mga building kagwapo sa Cebu. O sa may pag-uhuli mo dire, ang mga naong, gwapo naman daan, gwapa naman. So yan po at hina-highlight nga ni dating Pangulong Digong na mukhang ito ang kanilang palusot, itong economic provision lang. Pero syempre, kapag nabuksan na nagsimula na itong mga amendment, itong charter change, ay posibleng baguhin ang termino ng ating Pangulo o posibleng baguhin na rin ang forma ng ating gobyerno, from presidential and to prime minister. So which is ito ang ayaw ng kampo ni dating Pangulong Digong, mismo si dating Pangulong Digong. Pero kung amendment lamang sa ekonomiya, so walang problema. Wag lang yung term extension ng mga namumuno sa ating bansa dahil ang kanyang hina-highlight pa nga dito, mga kababayan, baka mangyari na naman yung nangyari kay Marcos Sr. Magkakagulo na naman kung mangyari ito dahil marami talaga sa ating Pilipino na ayaw na nila yung isang pamilya lamang ang namumuno. Ang gusto nila mayroon silang option, mayroon silang choice pagdating ng election. So 6 years lang. Pagkatapos niyan, hayaan na ulit kung sino ang huhusgahan at iboboto ng taong bayan. Yan lang po talaga ang gusto ng ating dating Pangulo. Pero syempre mga kababayan po natin sa naganap na pre-rally na ito sa Cebu ay nagsalita rin ang kanyang mga kaalyado. So which is nakikita po natin mukhang posible ito ay preparation na rin sa darating na 2025 national election kasi kasama na po yung 12 na senador. So sino ba yung mga bagong senador na posibleng mauupo sa 2025? So abangan po natin yan. Undang mo, hawa mo, undang mo sa droga o dili, patsyon ta mo, o di mo undang, di mo layas, patsyag yun. Walay laing paagi diya. Kaning droga, it's a vicious cycle. Ang kadaot diya, ang atong mga anak, ang atong kaugmaon. Kay atong mga anak, may mo trabaho para makakwarta sila, magkapalit sila og lugaw para ihungit nimo sa imong katigwangon. Now, og imong gubuon ning mga bata, magtiguang nako kaysa may akong masampit. Mayroon man ang imong mga tinuod mga parinte, pero sus pasaylo agad may ha, kay pareho kitang pobre na. Unahon. Wala may dato ng re. Pipilara may dato ng re. Munang ato, mantas kayo ko. Nantong presidente ko, hantod karon, munang gikiha ko nila sa International Criminal Court. Ang sige lang. Kiha lang mo diha. Kadaghanan ko kadaganan, Davao, Cebu, dire, dagang ko sa Bantayan, dagang ko sa Danao, Danao man may. Dagang ko sa Gasa, Bisaya mo. Pero undang mo sa droga, kay kanang droga, mo ganay mo patay sa usap na. Huwag na tayo maasahan. Kung imong patsyon, ang akong anak sa droga, matiriring, mawirla, o sa may paabuton pa nako. Paeskwelahon ako, high school, pagka-college, imong tagaan o droga,
musulod sa droga, magyaka lang diha, pagkahuman mo gawas, man-rape, mangawat, tanang kaputahan sa kalibutan buhaton para lang makabot ang droga anang adlaw. Munang suko ko kaayos sa mga putang inang Naku. mga durugista. Kaya tama yan. Gurgurin na yan. Yung mga durugista na yan. Opo. Labin, tanaw na to si... Ako, okay lang. Si Marcos karon medyo maganda ang suportahan ko yung Chacha. So, ito na nga po mga kababayan po natin na medyo kalmado na siya at sinasabi niya na suportahan niya itong si Marcos. Nakita niya naman ano, na wala namang worse na ginagawa itong si Marcos. Medyo maganda naman. So, tandaan po natin noong nakaraan ay medyo galit ito sa usapang pulburon. Pero ngayon, iniwasan niya na ito na banggitin mga kababayan po natin. Palagay ko ay posibleng kinausap din ito ni Vice President na magdahan-dahan muna sa kanyang mga tirada, lalo na nasa administrasyon ni Pangulong Marcos itong kanyang anak at hindi lang nasa administrasyon, ang boss ni Vice President Sara ay itong si Marcos, dahan-dahan lang. Ika nga ang siguro kaya medyo sa ngayon nakita po natin medyo kalmado lang itong si dating Pangulong Digong, although napapa-PI na naman ito, pero iba sa kanyang mga naunang rally sa Davao at sa kanyang mga press con kung saan ibinunyag niya ang pagiging bangag umano ni dating Pangulong Digong. Ni Pangulong Marcos, yan ang mga binunyag ni dating Pangulong Digong. At I am comfortable supporting the President. Wala pa naman ako nakitang talagang yung big error, big mistake. Wala pa. Wala naman ako nakitang maybe yung sa baba. Pero sa kanya, wala akong nabalitaan. So I continue to support him. Basta I don't know how this his term would end. Pero tingin ko maganda ang takbo niya. Kaya lang, yung minsan ang mabuti lang, yung military, pati pulis, nagpabilin nga medyo disiplinado. Lalo na ang military. Namakpak mo lang, retired siguro, kaya ang pensyon, nasa na lang. Alam nga, nadanghaw ko man military, daghan mi nangan ni. Ang uban ikas Manila, lupan rin. Maminaw lang sa unsay hungihong aning Chacha. Okay ko, as long as it is not intended to benefit the incumbent. But pasabot, si Marcos kutob diya sa one term, 6 years. Ug i-amend niyang constitution, join him and I will operate with him. But dili na applicable sa iya. Because og iyang i-amend ang constitution para makadagan sa usab, mo na nay problema. So he was elected under a constitution for one term for 6 years. So be it. Diya para kutob. Pagkahuman, singo na to, sunod nga amendment sa Constitution, tagaag, 3 terms, walay bali sa ako. As long as it is the will of the Filipino. Masunod yun ang tao. Ang kuan yun na og unsay naa sa kasing-kasing sa Pilipino. Period. Di na tamulampas diha. Tulong mo pasor og droga nga apo tangina. Mag-away na ta diha. O di na kita makasinabot. Sur mo mga illegal labi na gyud droga. Ako kung kontra gyud ako. It will destroy the nation. And it will destroy the family. Ang pinakapundasyon nato sa atong naso. So, wala ta. Kung sa batay akong
constitutional, wala mo, okay man eh. Kaning pagbag-o sa constitution, ani gyud ni na ay ambot og tinuyo og dili o sa panahon o sa swerte. Pero kaning patason, prolonging, changing the constitution for a longer term for the president. Pero kuan lang kay presidente, puno ni mabanhaw na tao sa Marcos ug nabanhaw sa Marcos na pod. Pero si Bongbong maayong tao. Wala yung ko'y problema kang president. Tinuod lang, suportado na ako kay buutan. O i-compare sa ako, he is a very dignified, respectful, humble. Kasi niya ito ba? Pili pa na presidente. Mapakumbaba. Ang problema lang, Mr. President, is be comfortable and be content kung nasaan ka ngayon. Tapusin mo lang biyahe mo, then bitawan. Yun po mga kababayan po natin, at sinabi nga ni dating Pangulong Digong na mas mabait umano itong si Marcos kaysa kanya. Ika nga mga kababayan po natin. Pero ang sinasabi niya, dapat maging kontento itong si Pangulong Marcos sa kanyang 6 na taon na termino. Tapusin niya na ang kanyang biyahe at hayaan na kung sino ang pipiliin ng taong bayan pagdating ng 2028. So dito po mga kababayan po natin, hindi lang ako nakaobserba, alam ko na obserbahan nyo na medyo naglaylo nga itong si dating Pangulong Digong sa kanyang mga may init na mga naging speech sa Davao. So unlike ngayon, nakita natin kalmado at fresh po ang kanyang pagmumuka. So mukhang okay yung advice ngayon sa kanya ng kanyang mga advisor. So maraming advisor po. Itong si dating Pangulong Digong na alam po natin na medyo napansin na mainit ngayon at hindi nagustuhan ng taong bayan at naapektuhan din ang mga Pilipino dahil sa kanilang hidwaan palitan ng mga masakit ng salita. Kaya nga naman medyo siguro kinalmahan niya ito mga kababayan po natin. Pero maganda ang ginagawang ito ng dating Pangulong Digong. At least hinihikayat niya ang taong bayan na magsalita kontra sa term extension o itong CHA, itong People's Initiative na posibleng gagamitin umano ni House Speaker Martin Romualdez para baguhin ang termino ng presidente o kaya itong pagbabago sa style ng ating gobyerno into Prime Minister nga mga kababayan po natin. So ano po ang inyong komento sa loobin patungkol sa mga highlight na ipinakita po natin sa mga naging speech ni dating Pangulong Digong? Kung ako ang tatanungin, pabor ako ngayon kasi medyo maganda ang kanyang speech at walang galit. So tama lang kung ako nga ba. At nakita po natin napakarami pa ring tao ang sumusuporta kay dating Pangulong Digong. Hindi kagaya ng sinasabi nila na nilalangaw sa ano ko po. Umulan pa yan. Tapos late na siya nagsalita. I think inabot ata ng midnight na. Pero kung napapansin po natin, napakarami pa rin po ang nakikinig. Napakaraming pumunta na hindi binayaran, hindi hinakot. Kundi ano lamang, voluntaryo na pupunta sila at sarili nilang gasto mga kababayan po natin. So susunod natin i-upload ay itong mga may init naman at tirada ni dating spokesperson Harry Roque dito kay Tambaloslos. Nako po, talagang manggigigil sigurado itong si House Speaker kung marinig niya ang mga speech ni spokesperson Harry Roque. So yan po yung ating update. Maraming salamat po mga kababayan.